Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. Ang topic natin ngayon ay how to compute project duration with multiple activities. So, tuturo ko dito ngayon uh, bar chart uli, pero detailed na siya, pero small portion lang. Okay, so ito yung example natin. So, gawa natin ang schedule to. Kasi meron kang 6 na column. Ang sukat niya ay 0.3 by 0.3 by 3 meter height. So, ito yung mga activities na ating gagawa ng schedule ng duration, excavation, backfilling, rebars, formworks, concreting. Okay, so ito yung plano. So, pwede yung screenshot. Yan. Ito naman yung kanyang detail, yung mga sukat. Okay, yung footing niya, ayan ang sukat, 0.6 by 0.6. Yung excavation niya, ayan, 0.8 yung lalim. Okay, yan. Okay, so yan. So, gagawa natin siya ng schedule. Yan, para lalo nyo maintindihan. Ayan, ganyan ang itsura niya. 6 na column na may 6 na footing. Tapos excavation niya. Yung red broken line, yan yung line of excavation. Okay, so yan na yan. Yan ang itsura. Gagawa natin siya ng duration. Okay, so ang una muna natin gagawin is solve for the quantities. So base ngayon sa ating mga naipakitang dimension, ito ngayon yung volume niya ng excavation. Check nyo na lang ulit sa drawing. Yan ay 0.8 by 0.6 by 0.6 by 6 pieces, 1.73. Ang backfilling niya is 0.55 by 0.6 by 0.6 by 6 pieces minus 0.3 by 0.3 by 55 by 6 equals 0.9 cubic meter. So, i-check nyo na lang dito. Okay. Ito yan. So, ayan yung kanyang volume of excavation. 0.8 ang lalim. Ngayon, makikita nyo. Ayan. So, i-multiply mo naman sa lapad ng mga puting niya. So, ayun yun. Kaya lumabas. So, self-explanatory na lang. Yung volume naman ng backfill, syempre ito. Yan, self-explanatory din. 0.55 yung depth. Tapos, kukunin mo yung lapad. 0.6 by 0.6 din. Tapos, i-minus mo yung column. Yung sukat ng column. Okay? Para ang lalabas ngayon is volume ng lupa na ibabalik mo. So, backfill. Ganon din sa volume naman ng concrete. Doon din sa dimensions niya. So, ito ngayon yung paki-check na lang yan. I-screenshot nyo 0.3 by 0.3 by 3 meters height by 6 pieces. Sa column. Sa footings naman, 0.6 by 0.6 by 0.25 by 6 pieces. Yan. Check nyo yan sa calculator. So, ang volume ng concrete ngayon is 1.62 plus 0.54. So, 2.16. Check nyo na lang sa calculator. Pinag-add natin ang concrete ng column at concrete ng footing. So, sa area naman ng formworks, 0.3 by 4 by 3 by 6. Self-explanatory na rin lang yan. Kung ang sukat nito, yan, ay 0.3. 4 na 0.3. Kaya times 4. Oh, so, yun ang length niya. Tapos ang height, 3 meters. Okay, kaya naging ganon. Okay, so everything is self-explanatory na dito. Kaya 21.6. Kung may discrepancy man sa sagot, i-check nyo na lang sa calculator. Basta't ang procedure ganito. Okay, so ang rebar is 2.16 volume ng concrete times 100. Bakit ganito? Kasi ang ginamit ko is 100 kilograms per cubic. Yun yung amount of steel sa konkreto. Yan ang kalimitan, 100. Actually, 95 to 120 yan eh. Ang ginamit ko is 100. Since hindi naman tayo magko-compute ng amount ng steel, kundi for the purpose lang nito ng productivity. Okay, so 216 ang lumabas. Actually, pwede yung i-adapt to, itong gantong idea. So yan, screenshot nyo na lang. Okay. Then ang sunod nating ang ating gagawin is yung productivity rate. Ito, i-search nyo na lang sa Philcon sa internet. Itong ginamit ko. Sa excavation, 6 man-hour per cubic. Sa backfilling, 5 man-hour per cubic. Sa concreting is 8.5 man-hour per cubic. Sa formworks niya is 2.5 man-hour per square meter. Ang rebar niya is 0.08 man-hour per cubic meter. By the way, doon sa mga bagong follower natin, bagong nanonood, at hindi nyo pa naintindihan ang productivity rate, ipaka-check nyo na lang sa mga previous video ko ng productivity rate. Itong video ito ay para sa mga subscribers ko na, mga followers ko na
additional ano sa kanila to knowledge. Okay? So after getting the productivity rate, we will now go to the computation of duration. Ang formula na gagamitin natin is productivity is number of men, man-hours over quantity. Number of men times hours divided by quantity. Ayan. So by rearranging the equation, ito self-explanatory na rin doon sa mga engineers at saka mga technical persons natin yan. Alam nyo na kung bakit ganyan na naging ano. So hours is equals to productivity times quantity divided by number of men. Yung M na yon, yan yung men ha, men, para hindi kayo malito, okay? Yan. So ang days mo naman is hours divided by 8. Alam na rin natin ang ating 1 day is 8 hours. So ganito na yung formula, okay? Yan. So ito naman yan yung pagsosolve. So example, hours para sa excavation is yung productivity 6 man hours per cubic times quantity 1.73 divided by number of men, which is 2 ang ginamit natin. Bakit 2? Gusto ko 2 kasi sa amount of ano niya, quantity niya is tama lang yung 2. Pwedeng 4 kung gusto nyo, pwedeng 5, lalo liliit siyang hours niya, di ba? So tama lang yung 2. O, kung gusto nyo 1, di 1, pero sa akin 2 ang ginamit ko. So nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo. Okay? So ang lumabas dyan 6 hours. Check nyo na sa calculator. Kung may discrepancy man, kayo na lang ang mag-correct. Basta ang mahalaga, yan ang procedure, yan ang formula, yan ang equation. Ganon din sa excavation, sa backfill. Ang day pala for excavation will be 6 divided by 8 is 0.75, which is we could consider 1 day na rin. So, yung amount na to, na 1.73 cubic, kayang tapusin ng 2 tao sa isang araw. Kaya na yan. So, 1 day with 2 men. Yung ganyang amount of work. Okay? Sa backfill, ganoon din ang procedure. Yan. Ganoon din. Productivity times quantity divided by number of men. Ang ginamit ko lang sa backfill is 1 man. Kasi 0.9 cubic lang yung kanyang quantity, di ba? So, makikita nyo naman, 0.9 lang. Kaya, 1. Hindi naman ideal na gamitin mo pa dyan 2. Okay, so ang lumalabas dyan is 5 hours, which is, actually yan, 4.5 to 5 hours. Pwedeng half day. Pero yan, 5 divided by 8 is 0.625. I-consider na natin 1. So, 1 day na tatapusin yan ng isang tao. So, same also to the other activities, ganito ang procedure. Ngayon, para mas madali na nating masolve, ito, itinabulate ko na lang. Ayan. So, gamitin nyo lang ang formula, gamitin nyo yung Excel, ilagay nyo na lang lahat ng mga data nya, ang productivity nya, ito na yan lahat, ang quantity nya, ayan na, yung napalabas natin. Yung number of men, ang ginamit ko ay 2, 1, 1, 3, 2, kasi base doon sa common sense na lang, sa amount of work, hindi mo naman kailangan tambakan ng 5 yan o 10, di ba? So napalabas ko yung hours base sa formula, lumabas ang days ko yung 7.5, which is considered as 8. Okay? So itong table na to, galing to rito. Okay? Para malinaw galing yan dito. Sa ganyang computation. So kayo na lang ang mag-try na mag-compute para hindi na tayo magtagal. Okay? So after doing this, ilalagay na natin sa bar chart. So ang lumabas natin ay 7.5, 8 days na yan, di ba? Wag niyo natin gawin 7.5, mahirap igawa ng bar chart yan, okay? So yan, 8 days. So ganyan, excavation 1 day, rebar 2 days, formworks 2 days, concreting 2 days, backfill 1 day. May corresponding amount na ng tao yan, nakalagay na rin dito. Okay, yan. Kaya ganyan yan. So sa day 1, ayun, yan, day 1, ito, excavation, isang araw, gagamitin mo 2 labor dahil yan ang ginamit mo sa computation mo. Ngayon, pagdating ng day 2 at day 3, ang activity mo ay rebar. So, ang kailangan mo dyan is stillman. So, yan, isang stillman sa day 2 at day 3. Magre-rebar. So, ito, ginagawa ko lang ito para maintindihan nyo kung paano i-distribute at i-loading ang tao. Okay? Pero sa totoo, hindi yan bungi-bungi. Halos, pag malaking project kasi, araw-araw may tao yan, may labor yan, tuloy-tuloy. Explain ko na lang sa inyo mamaya. So, pagdating naman ng formworks, day 4 and day 5, yan. Mayroon kang day 5, sorry, ito pala, okay, medyo nalito ako. Ito, pwede rin ganito. Ini-arrange ko siya.
Kasi una muna concreting na excavation, then rebar, then on the fourth day concreting, ini-rearrange ko siya kasi ito generalized, pero ito talaga, ito ang detalyado. Yan. Pero pwede mo na rin gamitin to for the sake of ano lang, duration lang. Pero ito, detalyado. Concreting ng puting, dito galing yan. Yan. Ang una kasi excavation. Ayun. Ang sunod, rebar. Ang sunod, magre-rebar ka. 2 days, day 2 and day 3. Ang sunod, formworks. Ande, ang sunod nyo dyan is ito, concreting na. Concreting na ng puting. Ayun yun. Kinongkrating mo yung puting. Okay? Para hindi ka malito. Tapos, ito naman, ang sunod, formworks. Kaya yan ay naging ganito. Yan, nag-formworks ka sa day 4, sa day 5 at saka day 6, nag-formworks ka. Tapos, pagdating ng day 7, magko-concreting ka uli. Yan. Okay? So, yun ang pagkakasunod-sunod. From excavation, rebar, then puting, concreting, tapos formworks, column, then concreting column. Ang last na dyan is yung ano na, backfilling na. So, ganyan. Okay? Yan. Kaya naging ganyan ang loading niya. Okay? Day 1, excavation. Ayun, day 1 mo, dalawang laborer, base sa computation. Day 2 and 3, rebar. Yun, meron kang steelman. Okay, sa day 2 and 3. Tapos sa day 4, ayun, meron kang concreting uli. So, meron kang labor na naman. Ayun, makikita mo yung labor mo, di ba? Ayun, labor mo, meron ka doon, dalawa. Ayun. Tapos, sa day 5 and 6, meron ka uling, yan, meron ka uling formworks. Formworks na nito. So, yan. 3 karpintero, base sa computation mo, na lumabas. Kasi ang ginamit mo kasi, dito galing yan so kaya i-screenshot nyo to para hindi kayo malito. Dito galing yan yung 3 karpintero sa formworks. Ayun. So kaya i-screenshot nyo to para hindi na kayo malito, okay? Para i-review nyo na lang. Tapos sa day 7, concreting uli ng column. Ayun na, yung concreting ng column. Ayun na, kaya magkakaroon ka uli ng 2 labor. Tapos sa day 8, labor uli, isa na lang, backfilling. Kaya yan ang naging manpower loading mo base sa schedule na to. Which is also the same sa schedule na yan. Ito naman po, ito talaga general na to. Sunod-sunod pa hagdan, pero ito ang detailed para alam agad. Naghukay, nagbakal, nagbuhos ng puting, nagporma, nagbuhos ng column, nagbackfill. Ito pwede mo siyang i-rewrite kasi ito bungi-bungi nawala ang labor, bumalik, nawala ang labor, bumalik. Ito talaga ang mainam na yan. So dire-diretso na ang labor. Sa day 2 and 3, patulungin mo na lang siya sa nagbabakal para mabilis. Day 4, bubuhos siya ng puting. Sa day 5 and 6, patulungin mo siya sa karpintero. 'Di ba? Kaya sa day 5, 2 labor, 3 karpintero. Sa day 6 ganun din. Tapos sa day 7 wala na, labor na lang. At saka sa day 8, 2 labor sa 7, 1 labor sa 8. So yun lang yung mga construct. I hope natutunan yung bago. Ganito talaga magpatakbo ng project. Kaya akala ng iba madali sa mga beginners, akala nila madali magpatakbo ng project, pero sa tutulan talaga mahirap. Pero once na master mo to, kayang-kaya mo na to. Kaya dapat ang pinakaugat lang nito, ang pinakabuod lang nito is kailangan learn the productivity, learn the sequence of work. Okay, so I hope meron kayong bagong natutunan. Hanggang sa muli.